Dito nga sa amin ay may tinatawag na face-to-face inspection na kung saan i-check ni Grab yung mga gamit mo pang deliver. For safety purposes na rin para sa pag-handle mo ng pagkain at kung roadworthy pa ba yung motor mo. Kaya bago ako pumunta dahil ngayon din mismo yung araw ng schedule ko ay nilinis ko na muna tong Grab bag ko. 5 buwan na kasi yung makalipas nung huli ko tong nilinisan. At makikita mo talaga yung dumi na naipon dito. Pero normal lang yan dahil ito yung sa labas at laging na-expose sa kalsada. Ang mahalaga ay yung loob dahil dito nilalagay yung pagkain. Kaya yung sa akin binuhusan ko lang ng mainit na tubig at okay na. Alas 10 pa naman ng umaga yung schedule ko pero alas 9 pa lang nagready na ako. Para kung sakaling matapos ako ng maaga ay makakahabol pa ako doon sa isang Grab event na pupuntahan natin. Pagkatapos ko ngang gumayak ay bumiyahe na ako papunta doon sa may site kung saan sa Marikina lang din yung location. Wala pang 20 minutes yung biyahe dito at nakarating na tayo dito sa may site. Sa Marikina lang din to sa may Provident kung alam nyo. Marami na ako nakasalubong na rider na tapos na ata i-inspect at tayo kakarating pa lang. Ganun pa rin kagaya ng dati, asahan mo na maraming rider ang nandito. Galing sa iba't ibang lugar. Kaya nung nakaparada na tayo sa may inspection area, kumuha na kagad ako ng papel para isulat yung info ng motor ko at saka pangalan ko. Yun lang naman yung basic info na kailangan yung ilagay dahil meron naman silang record sa system nila. Bali yung first step, kung magpapa-inspect kayo, kukuha kayo ng ganyang papel dun sa may naka-laptop. Ituturo naman yan dun sa inyo. Tapos papapilahin na kayo kaganyan dito. Napakarami yan. Tapos yung inspector na mismo yung lalapit sa inyo para kunin to tapos i-inspect na yung motor nyo. Hinihintay na lang natin yung inspector natin na mag-check ng ating motor na sa tingin ko all goods naman. Kompleto naman yan. May headlight, may signal light, may MDL, may busina, stock heat guard. Ayan. Kasi kailangan naka-stock lahat at wala kang modification dahil ayun yung standard daw. Tapos yung box natin na may pizza bag. Ayan. One by one nila i-check lahat yan as mula preno kung merong brake light, headlight kung merong high, park light, signal lights at saka busina. Dapat naka-stock pipe, tsaka heat guard. At higit sa lahat yung license at saka ORCR na hindi expired. Tsaka naman pipirmahan yung box mo kung pasado ka na. Pasado tayo kaya ibababa na natin yung motor natin sa parkingan. At hihintayin na lang natin na matawag yung pangalan natin doon sa may nag-e-encode dahil pinasok na nila sa system at tapos ka na ibig sabihin sa may inspection. At yung kasamahan natin ay sadyang malupit talaga. Dahil yung pipe niya na malakas ay naging stock bigla dahil kinabit niya yung stock niya at mukhang gagamitin niya na talaga yan. Aray ko. Hindi ako nakapag-video ng maayos kasi sobrang bilis lang. Halos 5 minutes lang lumabas na yung result natin. At ito na siya. Doon siya lalabas. Tatawagin kayo ni ate. Basta wala naman kayo masyadong binago sa motor nyo at gumagana naman lahat ng dapat gumana ay okay yan. At yung mga aftermarket naman na mags ay kinukonsider nila wag lang talaga yung maliit na gulong. Kagaya nung isang kapaps natin na sobrang liit ng gulong kahit brand new pinapalitan sa kanya. Kapag naman palitin na yung box nyo ay pwede naman bumili dito or kapag hindi nakaaya-aya ay pinapalitan talaga nila. Yung kay Paps hindi ko alam kung anong kaso niyan pero mukhang bago ata siya sa Grab at kakabili niya pa lang. Hindi pala libre yan, kailangan yung bayaran yan at hulug-hulugan kapag bumabiyahe na kayo. Kaya sa mga customer namin ito po yung ginagawa naming proseso para mapaigay yung pagdi-deliver sa inyo at paghahatid ng serbisyo. At kung may mga katanungan kayo ukol dito sa ginawa nating content ay mag-comment lang kayo tapos share nyo na rin tong video. At pipilitin kong sagutin based sa nalalaman ko. Yun lang, salamat. Ride safe mga paps.